Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang pupuri o lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mabiyaya na pinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung last episode natin sa ating muhadara hinggil sa ahamya at tawbah, at ito yung last ng kalagahan ng panatiliin ng isang tao ang palaging nagpagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang dito, tudhakkirun na'im al-muqim yawm al-qiyamah. Ang pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung palaging nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang kasalanan, at pag-iwan nito ay nagpaalala sa kanya ng reward, ng gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna fil jannati wa uyun. Dahil ang paraiso ito ay biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sa nilalaman ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nagpaalala sa atin ng kabutihan sa Day of Judgment, kung ano ang makukuha ng isang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag sila ay makakapasok ng paraiso sa araw ng paghukom. Kabilang dito kalagahan sa palaging pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, al-muwadhabatu ala al-fara'id. Siya ay nagtutulak sa iyo ay palagi kang gumagawa ng mga obligadong gawain tulad ng sala, siyam, at mga gawaing na pinaobligan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Kasi kapag ikaw ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, pangangalagaan mo ang mga obligadong gawain sa iyong relihiyon tulad ng sala. Nalagaan mo ito, ang pagsasala, ikaw ay nagsasala na bilang pagbalik loob mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasama pa dito al-hirsu ala nawafil wal iktharu min at-ta'at, at yung pahalagahan mo ang paggawa ng mga sunan, dahil ang mga sunan kabilang ito sa mga kumplituhin niya ang mga pagkukulang natin pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, at wal iktharu min at-ta'at, at pagparami ng mga gawain pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng pag-ayuno ng Yawmul Khamis, Ithnain, sadaka, ano pa man na kabutihan na palaging gagawin ng isang nanampalataya. Al-mudawamatu ala tilawatil Quran wal adhkar, na palagi siyang nag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala at panatilihin niya ang pagbabasa ng Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kabilang sa pinakamainam na barakah sa buhay ng isang tao ang hindi niya pag-iwan ng pagbasa ng Quran. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang sahaba, alayka bil Quran. Ibig sabihin na basahin mo ang Quran, huwag mong iwan ang pagbabasa ng Quran, dahil ito ay salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang pa dito ay qira'atu qisasit taibin al-abidin lillahi subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga paano nagtutulak sa iyo na paano ka panatilin mo ang pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung basahin mo ang mga history ng mga taong nauna, yung gumagawa ng kasalanan, kung paano sila nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano sila binago nila ang kanilang buhay mula sa mga kasalan. Paano nila binuhay, paano sila nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at iniwan ang mga kasalanan na yaon sa panahon nila, tulad ng panahon ng mga tabi'in at ba'ut tabi'in. Paano nila iniwan ang mga kasalanan na yaon para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung makita natin paano sila nagbalik loob, nagka-encourage sa atin na paano tayo palaging nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga kasalanan. Yung last, musahabatu salihin wal bu'du an quruna'is su'. At kabilang dito yung tinatawag na pagsasama sa mga taong mabuti at pag-iwas sa mga kaibigan na mga masamang kaibigan. Kasi yung mga mabuting kaibigan, yun ang nagtuturo sa iyo paano ka gumawa ng kabutihan. Yung mga kaibigan na masama, sila ay nagtuturo sa iyo ng mga gawaing kasamaan. At kabilang dito, ad-dua, yung hingin mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya ang iyong pagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung kapatawaran, dahil walang ibang tatanggap ng ating kapatawaran liban si Allah subhanahu wa ta'ala. Naway binigyan tayo ng kabutihan sa ating dars na ito,
yung tinatawag na ahamiyatut tawbah wa syurutut tawbah, hukmut tawbah wa dawamut tawbah inda Allah Azza wa Jal, naway may nagbibigay sa atin ng aral ang muhadara na ito, lecture na ito, naway tanggapin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom at ipasok niya tayo sa kanyang pareso. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.